Sa video na ito, nakuha ng mga residente. Kita ang aktwal na pagtawid ng mga estudyante sa isang hanging bridge sa San Miguel, Bulacan dahil malalim na ang tubig sa ilalim ng tulay. Kitang-kita rin na sira-sira na ang apakan at isang maling hakbang lang pwede nang may mahulog sa lalim na 30 talampakan. Kabilang ang estudyanteng si Christine Joy Blanco, 9 na taong gulang, sa mga tumatawid sa hanging bridge sa barangay Sibol Springs, papasok sa eskwelahan. Dahil tagpi-tagpi ang tapakan, dahan-dahan at lakas loob niyang tinatawid ang hanging bridge. Minsan po, pagka po malalim yung ilog, dumadaan po kami doon. Gusto ko lang po sabihin na bilisan po nila yung paggawa para po nadadaanan. Ito lang daw kasi ang tanging paraan para makatawid siya papasok ng paaralan kapag mataas ang tubig sa Madlum River. Sira-sira na po. Hindi din po kami dumadaan sa gilid. Hahawak po kami doon sa may hawakan. Nakakapit po, tapos po lalakad. Kaya ang ina ni CJ na si Crisanta, hindi raw maiwasang mag-alala sa tuwing tumatawid ang anak. Siyempre, nag-aalala din po kasi kami, baka po tangay ng ilog. Minsan po kasi talaga malakas po agos. Ipinakita pa ni Crisanta ang sitwasyon ng hanging bridge na tinatawid ng anak at iba pang residente. Ito po yung part na siwang-siwang na po. Magalaw na po siya. Bababa po tayo sa hagdan. Gusto ko lang po yung tulay po namin sana magawa na po. Para po yung mga estudyante po, hindi po sila mahirapan. Sa tuwing maganda ang panahon, nakatatawid naman daw ang mga residente sa ilog gamit ang mga balsa na gawa sa mga gulong at pinagtagpi-tagping kahoy at lumang drum. Dito, isa-isang isinasakay at sa katulong-tulong na itinutulak ng ilang residente. Patawid ng ilog papuntang bayan ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Isa ang 12 taong gulang na si Alvin sa mga nagtutulak ng balsa. Ito raw ang nakita niyang paraan para kumita at makatulong sa kanyang pamilya. Minsan po, mga bebentehin, ganyan po sa akin. Pambili po ng bigas, ulam po, asukal, kape. Makailang ulit na rin daw siyang muntik maaksidente habang nagbabalsa. Lagi kang nakakasugat? Meron po. Saan? Meron po. Saan yan galing? Doon po sa balsa na ano po ako, nadulas po ako. Masakit yung sugat mo? Medyo lang po. Tumigil na sa grade 1 si Alvin dahil sa hirap ng buhay. Mahirap po sa akin. Pero po kakayanin ko kahit ano lang po pambili ng bigas. Kakayan po kay sila mama. Aawa po ako kasi yung ano nila malayo. Pero sa tuwing makikita ang mga estudyanteng itinatawid niya, Iinggit po ako. Anong gusto mong maging paglaki mo? Lalo po. Puti-training po sa mga gugubat. sa mga oras na walang sumasakay sa balsa na itinutulak at hinihila ni Alvin, saglit niyang kinalilimutan ang pagtatrabaho para magtampisaw sa ilog. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, oras na ng uwian ni na CJ. Sa balsa ni Alvin siya sasakay para makatawid ng ilog. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga residente para lang makatawid sa ilog. Kaya malaking bagay sana kung magagawa ang hanging bridge. Kwento ng sitio leader na si Mang Alberto, 2013 daw nang simulang gawin ang hanging bridge. Nakadadaan pa raw noon ang mga motorsiklo sa tulay, pero makalipas ang 5 taon, unti-unti na itong nasira. Bigat po ng mga dumadaang mga motor, bagyo, inabot po ng bahayan. Nagsimulang masira yung na unti-unti, mga makalipas sa mga 5 o 6 na taon. Mula noon, hindi na raw nagawa ang tulay sa kanilang lugar. May mga request po pero wala pa pong tugon yung ating pamahalaan tungkol do sa request ng konkretong tulay. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang 3rd District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan.
Ayon sa kanila, wala raw nakalaan na pondo para sa rehabilitasyon ng hanging bridge. Kaya ang gagawin po ng ating opisina ay isasama po natin yan sa high priority project po natin na possible na mapondohan po ng sa next funding year. At hopefully maisaayos na din po yan para sa kapakinabangan din naman ng ating mga residente na nasa location po na yan. Dito lang nakarang buwan, binalikad ng Reporters Rootbook ang hanging bridge sa lugar ni na CJ. Ito na ngayon ang hanging bridge, hindi na tagpi-tagpi at maayos ang natatawiran ng mga residente, lalo na ng mga estudyante papasok ng eskwelahan. Agad na ipinakita sa amin ni Crisanta ang bagong gawang hanging bridge. Yung tulay po kasi noon, puro ito pong gawi po na to, sira po talaga siya. Pag gawin nyo naman po doon sa may siwang-siwang na po siya na naka-slide po. Patagilid na po siya. Ngayon po, yung tulay po namin, bago na po. Kumbaga sa kuwan po, yung safe na po siyang daanan. Tabi-tabi na po yung mga bakal. Safe na po siyang tungtungan. Nawala na rin daw kahit papano ang pangamba ni Crisanta kapag tumatawid ang anak sa tulay. Masaya po ako kasi nga po yung anak ko po, hindi na po ako mangangamba na tumawid po ng ilog pagka malalim po. Kahit papano po safe po siya. Maraming salamat po. Natatawarin na po namin para po di na po kami tumatawid sa sirang tulay. Wala po takot ko. Gusto ko po yung maayos para po natatawiran ng lahat po. Dahil gawa na ang hanging bridge, naabutan naming nakatabi na sa gilid ng ilog ang ilang balsa. Dito rin namin nakita si Alvin, kung dati abala siyang nagtutulak ng mga balsa para makatawid ang mga residente. Ngayon, 1 hanggang 2 beses sa isang linggo na lang o tuwing tumataas na lang daw ang tubig sa ilog. Lumungkot kasi po wala po kami tutulak ng kalsa. Wala po kami pera. Pero ikinatuwa rin niya na nagawa na ang hanging bridge sa kanilang lugar. Nangingiti po ako kasi po buo na yung tulay. Ngayong naayos na yung tulay, wala ka bang planong mag-aral? Para rin po kami ni Papa doon. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sa mahigit 4,000 na tulay sa bansa, mahigit 2,000 dito ang nasa good condition. Halos 2,000 naman ang maituturing na fair condition, habang mahigit 200 ang maituturing na poor condition.